Oras na ginamit sa public highways yan, it is our mandate under the law na kailangan registered yan. Nagsagawa kanina ng public consultation ang Land Transportation Office o LTO sa mga stakeholder kaugnay ng planong regulasyon sa mga driver ng e-trike at e-bikes na dumadaan sa national roads. Kasama sa mga dumalo ang representative ng iba't ibang transportation group, e-vehicle groups at commuter groups. Isa sa binigyang diin ng LTO sa public consultation ang mga road incident na kinasangkutan ng mga e-bike at e-trike, kaya lalo pang dapat higpitan ang patakaran sa paggamit nito. Panukala ng LTO, dapat nang irehistro ang lahat ng uri ng light e-vehicles katulad ng e-trike at e-bike. Kinakailangan din na may driver's license na ang magmamaneho nito upang matiyak na may sapat na kaalaman ang driver pagdating sa traffic rules. Nakasaad naman anila sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation Code na dapat irehistro ang lahat ng motor vehicle. Ayon sa LTO, pinag-aaralan nila na ipatupad ang patakaran sa lahat ng mga kalsada na maintained ng national at local government at hindi lamang sa mga national roads. Ang definition po ng public highways, not necessarily national road, pati ho roads that are funded or maintained by the government, or whether local government or national government. Kailangan rehistrado po yan. Wala pang timeline sa ngayon kung kailan maipatutupad ng LTO ang requirement na kumuha ng rehistro at driver's license sa mga e-trike at e-bike. Pero dapat anilang magawa na ito sa lalong madaling panahon. Wala pa ring eksaktong halaga kung magkano ang magiging registration fee ng light e-vehicles. Pero mayroong suwestyon si One Rider Party List Representative Bonifacio Busita na kasama umanong irerekomenda ng LTO kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Kung maaari is at least 50% ng halaga ng registration ng motorcycles or below. Samantala, tutol naman sa panukala ng LTO ang Move as One Coalition na isang transport advocate group. Paliwanag ng co-convener nito na si Robert C., bababa ang bilang ng mga gagamit ng light e-vehicles, gayong mas dapat pangang i-promote ito dahil sa mas mababang emission na makababawa sa air pollution. Once you require yung additional halimbawa registration, licensing, yung mga iba syempre madi-discourage. We want to have equivalent treatment sana po na yung bisikleta at yung electric bicycle. There should be no distinction. Kung tutuusin, hindi naman anila light e-vehicles ang maraming kaso ng road violations at mga aksidente. Mas mainam anila kung turuan na lang ang mga rider ng tamang disiplina sa pagmamaneho dahil ang mga kalsada dapat ay ginagamit ng lahat ng uri ng mga sasakyan. One thing which we must remember, the overwhelming source of road crashes are four-wheeled motor vehicles. Nilinaw naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang ganitong klase ng mga e-scooter ay papayagan pa ring dumaan sa mga national road gaya ng EDSA. Pero dapat ay sa bicycle lane lamang sila dadaan upang maiwasang mahagip ng iba pang mga sasakyan. They are limited to bike lanes only. Even barangay roads, may mga bike lane exclusive for bikes and e-bikes. Pwede pa rin silang dumaan doon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.